Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Amen. Ay, marunong palang mag-respond. Sige, salamat po. Tayo po muna yung manalangin sa ating pag-aaralan ngayon. Aming Diyos, kami Panginoon ay nagpapasalamat. Lord, marapatin mo na muli pong may hayag ko ang iyong salita, Panginoon. Salamat sa pribilehiyo at pagkakataon, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa akin. Bayaan mo po, Lord, na ang bawat salitang mamutawi sa aking bibig ay pawang lakip ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, kung wala kayo sa buhay namin, wala po kami talagang magagawa, Panginoon. Maraming salamat sa bawat isang narito, Panginoon, na dinako mo po sila. Alam ko pong hindi ito aksidente, kundi ito'y plinano mo. Nilayon mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Salamat po sa gabing ito. Pinupuri ka po namin. Pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po uli. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa pagsunod. Para po sa akin na, kaya ko po ito pinag-pray talaga ng dahil nabibigatan po ako siyang i-share. Para sa akin po, mabigat siyang i-share. Kasi baka kahit ako, mahirapan akong gawin siya. Kaya para nabigatan po ako na ilang araw ko po siyang pinanalangin. Ang ating pag-uusapan ngayon, maaari bang buksan natin ang ating mga banal na kasulatan? Sa Lucas 5, 4 hanggang 5. Babasahin ko po sa English, Babasahin ko po. Sa King James Version po ito. Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch into the deep, and let down your nets for a draught. Verse 5, And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Ang Diyos ang magpala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Kaya ako po nabanggit na mabigat siya kasi po, ito yung isang bagay na malaking hinihingi sa atin ng Panginoon. Yung salitang pagsunod. Madalas sabihin sa amin nun, obedience brings blessing. Pero hindi pala ganun kadaling sumunod. Lalo nung pag nasanay ka na lumaki kang pasaway, mahirap siya. Pero akala ko nun, nung maliit po ako, naalala ko nun, bawat utos ng lolo ko sa akin, pag nagpapastor, kasi nung bata pa ako, sabi sa akin ng nanay ko, 4 na taon pa lang daw, madalas daw akong utusan ng lolo ko. Pero dahil lolo ko yun, sinunod ko siya. Nagpapastol ako lagi ng kalabaw, nagbabantay ng palayan. Yun ang una kong responsibilidad nung maliit ako. At tinuruan ako ng Panginoon kung paano sumunod. Nung kahit na yung kalabaw na alaga ko, ay lagi ako sinusuwag. Inaalagaan ko pa rin siya kasi utos ng lolo ko. Nang napunta po ako ng Maynila, kahit akala ko, pag inampun ako ng tita ko, hindi ako magiging parang, houseboy. Houseboy po pala ako. Dahil sa gusto ako mag-aral nun. Pero kahit anong iutos nila sa akin, kahit na hindi ko alam, sinusunod ko. Kahit na hindi ko kayang gawin, sinusunod ko. Kasi gusto ko lang pong makapag-aral. Wala silang inutos na hindi ko sinunod. Kahit nga magbantay sa isang nakakainip na buong maghapon, babantayan mo yung service ng tito ko. Maglinis ng bahay, lahat, ginawa ko siya. Pero nahirapan ako. Pero sumusunod pa rin ako. Pero akala ko mananatili akong ganun, na maging masunurin. Kahit nga sabi nga ng mga teacher ko, kapag nagko-comment sila sa card ko, lagi nilang nilalagay, masunurin. Lagi nilang nilalagay yun, masunurin. Pero akala ko, dala ko pa rin siya kahit Kristiyano na ako. Na yun palang hinihingi talaga dapat sa akin, yung pagiging masunurin. Pero dumating po sa buhay ko na hindi na ho pala ako ganun kasunurin. Na-realize ko. Hindi na ako katulad noon dati na kung kailan ako naging Kristiyano, saka ako parang hindi masunurin. Baliktad dapat nung naging Kristiyano ako,
Alam niyo ba kung bakit ko nabanggit yun? Kasi madalas nun, si Pastor Sunny, kasi pag noon si Pastor Sunny, inuutusan niya ako na mag-lead ng Bible study. Hindi ko siya nagawa. Hindi ko siya nagawa. Kasi inuna ko nga yung pamilya ko, gusto kong itaguyod. At hindi rin naman magandang patotoo na iwanan ko yung ko. Pero dahil nga malayo ang babangad, kinakailangan kong gumugol ng gasolina at mahina lang naman ang kita ko nun. Nahirapan ako nun, sumunod. Kahit Kristiyano na ako. Kahit nung bago akong Kristiyano, mainit na mainit ako. Walang inutos yung pastor namin. Pero dumating din sa punto ng buhay ko na hindi talaga ako naging masunurin. Ang pag-uusapan po natin ngayon, how to stay obedient. Ang pagiging masunurin pala noon, hindi pa rin garantiya pala na magiging masunurin ka pa rin hanggang ngayon. How to stay obedient. Nabanggit ko nga po kanina na hindi pala siya garantiya, no? Kaya gusto ko pong makita natin na paano tayong pwedeng manatiling masunurin. Lalo na sa Panginoon. Lalo na sa Panginoon kasi madalas banggitin sa amin nun, obedience brings blessing. Nagdadala raw ng pagpapala ang pagsunod. Ang pagsuway, curse, sumpa. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ngayon kung paano manatiling masunurin even it seems too big for you. Or even it seems, or if it doesn't make sense. Meron pong binigay sa akin yung anak ko, si Ruth. Madalas niya akong bigyan ng libro. When God doesn't make sense. Yung bang parang nag-uutos siya, parang pwede sasabihin mo, okay ka ba, Lord? Ako ba uutusan mo? Kaya ko bang gawin yun? Okay ka lang, Lord. Kasi sa tingin natin, parang it doesn't make sense. Ito po ang una kong punto sa Hear and hearken the word of God. Pakinggan, yung pakinggan, o makinig. To hear is to perceive or become aware of by the ear. Ang ginagamit daw natin ay ang ating tenga sa pakikinig. Pero meron po palang dalawang bagay na dapat matuto ang tao, ang Kristiyano, sa pakikinig. Hindi lang po tenga. Hindi lang po tenga. To hearken means to listen. We need to listen by our spiritual ear. Ito Paano natin nasanay ang tenga lang natin ang nakikinig. Pero madalas bibig ang una nating ginagamit, hindi tenga. Mas madalas nating gamitin ang ating bibig kaysa tenga. Pero sa pagsunod, una pa lang dapat yung ating tenga, yung ating pandinig. Para matutunan natin, para manatili tayong maging masunurin. Ito muna ang ating gamitin, hindi muna ang bibig. Sa babangad, meron akong naririnig sa kanila. Sumuhay ka muna bago ka sumunod. Sumuhay ka daw muna bago sumunod. Pangalawa po, hindi po yung pangalawang hear and hearken, yung hearken. Yung hearken po. To hearken means to give respectful attention. Ibig sabihin, yung talagang aanuhan mo ng attention, pagtutuunan mo siya ng attention. Pagtutuunan mo talaga siya ng attention. Yung hearken. Pero alam mo ba ninyo yung hearken? Yung pakikinig ng ating puso. Marunong po bang makinig yan? Dalawa nga po ang ginagamit natin sa pakikinig, ang tenga natin
at yung puso natin. Dalawang bagay siyang mahalaga sa atin para manatili tayo na maging masunurin sa Panginoon o sa mga leader natin, sa mga pastor natin. Nilagay ko po dyan, hear the word of God by ear, hearken the word of God by heart. It's a combination para po masunod natin ang nais ng Panginoon sa atin at mananatili tayong masunurin. Mamaya, babanggitin ko po sa inyo kung bakit hindi po nananatiling masunurin ang isang Kristiyano. Kasi karanasan ko po siya. Karanasan ko po. Romans 10:17, sabi dito, consequently, faith comes by hearing the message, and the message is heard through the word of God, or word about Christ. Pero sa King James Version po, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Repetition siya. Ang pakikinig hindi lang minsanan, hindi palagian. Palagian siya. In King James Version, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Paulit-ulit na pakikinig at hindi minsan lamang. Huwag manghinawa sa pakikinig. Kasi kung manghihinawa tayo, doon po magsisimula yung, alam po ba ninyo, matagal po akong hindi umattend ng church. Kaya po naging dahilan yon para natuto akong sumuway. Na dati naman akong masunurin, pero naging Kasi dapat talaga hindi tayo lumiliban sa pag-attend sa mga gawain. Kasi hindi natin namamalayan, tayo mismo, ay nasusuway na pala natin ang nais ng Panginoon. Nasusuway, hindi natin namamalayan. Kasi faith comes by hearing and hearing. Wala tayong nadidinig, yung makakapitbahay na lang, nakikinig natin. Mga kasamahan natin sa trabaho. Pagka hindi natin, yun kasi ang na-miss ko nun eh. Dahil inuna ko ang pamilya ko, nakalimutan ko ang gawain. Nakalimutan ko siya. Kaya akala ko mananatili akong masunurin. Hindi rin pala. Hindi rin pala siya. Kaya huwag tayong lumiban sa mga gawain ng Panginoon kasi doon tayo nahahasa sa pakikinig at pakikinig. At umuusbong naman ang pananampalataya doon kapag nakikinig tayo lagi. Pangalawang puntos ko po, mabilis lang po ito. Heed the word from God. Nilagay ko po dyan. Wala naman po siya doon sa napag-usapan natin, yung heed. Wala naman po siya doon. Babasahin ko po sa Tagalog yung Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming ng isda pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat. Wala po yung heed doon, nung basahin ko yung pero yung isang salita, yung answering sa King James Version, hinanap ko po siya sa concordance niya ang ibig niyang sabihin. Kaya ako nakabuo ako ng isang puntos na heed the word from God. Nakabuo po ako doon. Nakalagay po dito sa aking sa Greek, kasi ang karaniwan kasi ang New Testament, ang Greek, sa Greek talaga siya sinulat, una. Ang original, sa Greek siya. Pero meron ding mga iba, Aramaic. Pero meron akong gustong kunin dito, kung ba't ko nakuha yung salitang heed, dun sa salitang, sa King James po, answering, yung verse 5. Paki-plus nga uli yung verse 5. Yan. And Simon answering, yung salitang answering. Nakita ko po siya sa concordance. Ang nakalagay po sa Greek word, apokrinomal, to respond. Pero sa Hebrew po, yung answering, ana. Ibig sabihin,
to heed, to pay attention. Nakita ko po siya doon. Kaya nagkaroon po ako ng puntos, heed the word from God. Kaya ko po sinabing hindi word of God, word from God. Kasi lahat tayo, meron tayong mga personal na salita ng Diyos na pangungusap sa atin ng Panginoon. Lagi siyang may pangungusap sa atin. Di po ba lagi? May pangungusap siya lagi sa atin. Minsan lang ini-ignore natin. At kapag na-ignore natin yon, na yung kairos, o parang yung presence ng Lord, yung eksaktong araw na para sa'yo, mamimiss mo siya. Kapag hindi mo na-heed, hindi mo pinag-ingatan, yon ang Tagalog, ang right term ng salitang heed, pag-ingatan. Ang salita ng Diyos na napakinggan mo. Pag-ingatan. To heed in Tagalog, pag-ingatan. To heed means to pay attention. To heed means to be mindful, maingat. To heed means to be highly and deeply observant. Yung ano po yun, yung talagang yung bang masugid kang tagasunod. Yun. Malalim, mataas ang yung pagsunod. Mataas at malalim. Kahit masugid kang tagasunod. How to heed the Word of God. Ito mga practical na paano natin maiingatan ang salita ng Diyos sa puso natin. Hindi ko po nilagay dyan. Una, confess it. Confess it. Salitain mo. Hayaan mong makipakinggan ng tenga mo. Dahil hindi laging linggo, hindi laging taring night, araw-araw. Pag nagbabasa nga ako ng Bible, nilalakasan ko para madinig ko. Confess it. Sabi po siya ng kinuha ko sa Psalms 119, with my lips I recount your mouth. I recount all the laws that come from your mouth. Yun. Nilagay ko po doon. Confess it. Isa sa mga paraan para maingatan natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Confess it. Malaking bagay po siya. Letter B, meditate it. Lagi natin siyang pagbulay-bulayan. Madalas sabihin sa amin noon, mga pag-Ilocano, italimitim. Talagang pagbulay-bulayan mo. Meditate it. Para maalagaan natin, maingatan natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Meron pa po ba kayong mga life verse? Kaya nakukuha po siya kapag na-meditate natin ang salita ng Diyos. Ako marami po akong life verse. Alam ko po hanggang ngayon, abisado ko pa rin sila. Dinadagdagan ko na lang yung aking life verse. Kasi araw-araw nababago yung, bagamat laging sariwa ang pag-ibig ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagiging sariwa kapag may na-meditate natin. Kapag may na-meditate natin. Psalm 119 verse 15 po yun. Yan, matatapos na po tayo. Ponder it, o muni-munihin mo. Pag in love ka pag in love ka sa jowa mo, nagmumuni-muni ka lagi ng pag-uusap ninyo, Pinagmuni-munihan mo yung pag yung mahal mo sa buhay, mahal na mahal mo siya, Siyempre, lagi mo siyang iniisip. Pinagmumuni-munihan mo yung pagkukentuhan nyo. Sa Panginoon, ganun din. Sa Panginoon, ganun din. Lagi kang magmumuni-muni para maingatan mo ang salita ng Diyos. Ito pa po, pero pang-apat, memorize it. Yon. Nabanggit nga ni Pastor Sani na maglalagay ng challenge sa atin para magsaulo ng ilang talata. Dami nun. Pero alam nyo, mag-upisa po kayo sa isa lang. I-memorize nyo. Masasapuso nyo siya. Karaniwan kasi yung kabisado ko, salvation salvation ang kabisado ko. Pero meron po akong sinasaulo ngayon patungkol sa katuwiran. Yung Galatians 2:20.
Ayun, sinasa ulo ko po yun. Memorize it. Kasi malaking bagay po siya para tayo maging familiar tayo sa salita ng Diyos. Alam niyo, nung pinag-aaralan namin siya nun, pagdating sa memorization, ang daming binigay sa amin. Pero pag tumatanda ka na pala, hirap ka na magsaulo nung ganon. Siguro mga 10 verses, hirap na siyang sauluhin. Pero nung bata pa, kayang-kaya pa. Pero kahit isang talata, i-memorize natin. Kahit isang talata, mag-memorize tayo. Kasi malaking tulong para maingatan. Kasi akala natin, magiging masunurin tayo ngayon. Ngayon siguro, bukas kaya. Walang katiyakan. Kaya mas maganda na i-memorize natin ang salita ng Diyos. Treasure it. Ito, yung pang-5 ko. Treasure it. Bigyang halaga mo siya. Parang gawin mo siyang kayamanan. Yun, gawin mo siyang kayamanan. Psalm 119 verse 120, because I love your commands more than gold, more than pure gold. Sabi niya dito, dahil mahal ko ang inyong mga utos, higit pa sa ginto, higit pa sa dalisay na ginto. Ganun kamahal masyado ni Haring David ang salita ng Diyos. Ganun niya minahal yun. Treasure it. Number 6, sing it. Yun, isa pang malaking bagay. Sing it, iawit natin yung salita ng Diyos. Madalas, ang ginagamit natin ay mga personal na, yung ginagamit natin sa pagsamba, no, yung puso yung gumawa nung nag-compose ng kanta, yung nakikita natin. Pero alam ba ninyo, mas maganda yung isang awitin na kapag nakalagay siya sa salita ng Diyos. Iawit natin siya. Mas madaling makabisado ka pala pagka kinakanta natin. Hanggang paulit-ulit na kinakanta natin. Di ba bago tayo mag-pray, kumakanta tayo, nagpupuri sa Panginoon, sumasamba. Tapos, habang umaawit tayo, nakukondisyon yung puso natin. Nakukondisyon siya. Kaya, kapag nasa kondisyon ng puso mo, sigurado, magiging masunurin ka. Manatili kang masunurin. Pag nakasa kondisyon siya. Kaya, pero maganda awitin mo siya. Hindi mo lang siya i-memorize, awitin mo rin. Mas maganda siya. To heed the word of God is to treasure it. To heed the word of God is to hide it in our heart. Itago natin ito sa ating puso. Magtatago naman natin siya kapag madalas natin siyang awitin, sabihin. Kapag minemeditate natin siya, minememorize natin siya. Ito na po tayo sa panghuli kong puntos. Hindi ko po alam kung tama yung grammar ko dito. Hindi ko po alam. Pero iniisip ko nga kung tama ito. Nakalagay po dito. Pero have no unnecessary excuses when it comes to the command of God. Ibig sabihin, magkaroon kayo ng huwag kayong magkaroon. Yun, yung ibig ko sabihin. Ng mga unnecessary excuses. Mahilig tayong mag-alibay kapag nauutusan tayo. O minsan hindi alibay. Wait. Ay, hindi siguro kayo yun, ako lang yun. Kaya hindi kayo yun. Ako lang siguro yun. Kala ko nun, hindi ako magsasalita nun eh. Pero sa Panginoon, nasabi ko yun. Wait. Siguro kayo hindi. Masunurin kayong lahat. Lalo na yung mga kabataan, hindi na wait. Hindi na wait. No. Hindi na siya wait. Okay. Ito yung mga common excuses na nagawa ko po ito. Kaya ako po sinasabi ito. Ito yung common excuses. Katulad ng mga alagad, it doesn't make sense. Verse 5 po, babasahin ko yung verse 5. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming ng isda. Ano yung excuses niya? Yung excuse niya, Guro, magdamag po kaming ng isda pero wala kaming nahuli.
parang sinabi niya sa Panginoon na parang, Guro, hindi na, magdamag po kaming na Malakaya, wala naman kaming nahuli. Tapos pwede naman nila ikatwiran ganito eh. Karpentero ka eh, hindi ka naman mangingisda, kami kabisado namin. Naalala ko noon, may tinatawag kami sa Babangad na alangaang. Kasi dati akong jajakos din, lalambat. Kapag panahon ng alangaang, madalang talaga umuumang kasi walang mahuli noon. Pero meron pong isang pangyayari na naalala ko, sabi ni Pastor Sani. Paano kapag papalain kung hindi ka nakaumang? Naalala ko po siya. Kaya kahit nung panahon na naalangaang, umuumang na rin ako. Pero yun talagang tanda namin na wala nang panghuhuli yun. Wala ka nang mahuhuli doon kapag kaalangaang na. Kaya nga madalas nakataas yung lambat ng mga kasamahan ko, kasi pati ako nakataas, wala kaming mahuli noon eh. Pero pagka dumadating na yung high tide, doon na uli manghuhuli. Pero ipinapahinga namin yun. Pero naalala ko po yung, kasi noon, kailangan nga namin nung pang ni Ruth, pang tuition. Kailangan namin nun. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Sani nun, paano ka pagpapalain kung hindi nakaumang? Hindi naman mangingisda si Pastor. Naalala ko siya nun, hindi ko alam kung yun ang pero yun ang ibig sabihin, nung sabihin ni Pastor yun. Kaya umumang ako kahit alangaang. Hindi naman malakas yung huli ko, pero sumunod pa rin ako. Hindi naman siya malakas. Alangaang nga po talaga siya eh. Pero kaya it doesn't make sense na uumang na ihulog nila yung lambat nila. Kasi magdamag nga silang ng isda. Kadalasan, manghuhuli ka lang sa gabi. Umaga na. Umaga na, inutusan sila. It doesn't make sense. Kasi umaga eh. Kadalasan, hindi naman nanguhuli ang umaga. Pero ang maganda sa sabi ng mga alagad, dahil sa sinabi mo, ihulog namin. Anong ginawa? Itong common excuses, Lord, pwede naman sabihin nila na Lord, di ba sabi niya, magdamag kaming na Malakaya, wala kaming nahuli. I'm sure pagod sila. Kasi magdamag eh. Alam ba nyo, pag puyat ka palagi, lagi kang malata, nakakalata talaga lalo pag walang mahuli. Kami kahit puyat kami, basta maraming huli, masigla kami. Pero kapag puyat kami, wala kaming mahuli, malata kami. Ganun siguro yung mga malagad. Pagod sila, wala silang mahuli. Pero sabi ng Panginoon, ihulog ninyo. Sabi nila. Sumunod sila kahit na ganun. Kahit na may mga excuse silang ganun, sumunod pa rin sila. Ito yung common excuses na yun. Pangalawa, ito yung mga common excuses out of fear. Alam ba ninyo? Kung sa Babangad po, hindi ako masyadong kinakabahan. Pag nakatayo po ako. Pero pag dito, sobra kaba ko. Di ko alam kung anong meron dito na kinakabahan pa rin ako. Yung kahit natatayo ako dito, kinakabahan pa rin ako. Yung salitang fear, yung takot ka sa harap ng maraming tao, na-experience nyo pa ba yun? Takot ka lalo pagka first time mo, kahit nga matagal ka na eh. Lalo pag yung may mga bagong audience o yung makikinig sa'yo, kakabahan ka pa rin. Andun pa rin yung kaba. Bago sila. Lalo pagka marami. Lalo pag ganyan sila Pastor Sani. Kakabahan ka. Takot sa harap. Ito yung kasi nahihiya. Ito yung mga common excuses. Nahihiya. Sobrang mahiyain. Naalala ko tuloy wag na, baka permiso pahingin ng permiso diya ako pag siya po ang naatasan sa prayer meeting namin, nanginginig talaga siya sa takot. Pero okay lang yun. Sumunod pa rin siya.
Sumunod pa rin siya kahit ganun. Mga common excuses, pero ano naman siya, no? Talagang normal ata siya sa atin. Lalo pag bago pa lang tayo. O yung kahit matagal na rin, andun pa rin yung takot, hindi nawawala. Pero kahit takot tayo, hindi sana magtagumpay yung excuse na yun na sa atin. Sumunod pa rin tayo. Kahit sa kabila nun. Ito po yung pangatlo, yung mga common excuses, inability. Hindi ko po siya kaya. Hindi ko po siya kaya. Madalas pagka naatasa ka, ikaw mag-pray. Tumatanggi po ba kayo? Hindi na siguro, ano? Matagal na kayo eh. Noong una siguro panay ang tanggi, pero hindi naman siguro ngayon. Hindi naman kayo tumatanggi. Kasi iniisip mo, hindi mo kaya yun. Hindi ka marunong. Kulang ka sa kaalaman. Kulang tayo sa kaalaman. Ito po yung isa pa. Social status. Hindi man ako nag-aral eh. Ako maglilid ng Bible study. Grade 6 nga lang ang tinapos ko. Pangkaraniwang tao lang ako. Yan ang mga common excuses ng mga Kasi lang eh, wala naman ako pinag-aralan. Si nanay nga, hangaw sa nanay sa tibay ng loob niya. Kahit na hindi naman nakarating siya pero sugod siya ng sugod sa mission eh. Daig tayo. Sugod siya ng sugod sa mission kahit na hindi siya hindi mahalaga yung social status sa kanya. Basta makasunod lang siya sa Panginoon. Ito pa yung panghuli ko, unbelief o doubt. Isa sa mga pangkaraniwang excuse ng hindi naman siya common excuses, kasalanan po talaga siya. Yung unbelief, yung kawalan ng pananampalataya at pagdududa. Pagdududa. Akala mo ba lang magaang siya pero mabigat pala siya yung nagduda ka? Ako po ba yun? Sigurado po ba yun? Hindi ka sigurado. Pero ikaw ang inatasan. Ang doubt kasi ang para maging disobedient. Kahit ang mga alagad, ang mga Israelita, nung panahon ng Numbers, ang dahilan ng kanilang pagsuway, unbelief. Yung dahilan ng kanilang pagsuway, unbelief. No excuses should stop us from obeying and doing the will of God. Walang excuses. Kasi kahit naman may excuse ka, mananaig pa rin ng Panginoon. Siya pa rin ang masusunod. Di ba? Ang kalooban pa rin niya mangyayari. Kung ayaw mo, sa iba niya pagagawa. Pero napakaganda yung privilege na ikaw mismo ang gumawa ng inutos niya. Nang inutos niya sa'yo, yun lang ang palagi ko ito yung patunay na mahal natin siya. Kapag sumunod tayo sa Kanya. Wala na atang mas lalalim pa doon sa pagmamahal na yun. Hindi sapat, cheap kasi ang salita eh. Talk is cheap, madalas sabihin yun. Hindi siya sapat. Pero ang pagsunod, yun ang malalim na dahilan. Ang layunin, pagsunod sa Panginoon. How to stay obedient. When we follow God, conclusion na po tayo. When we follow God, in spite of some hesitations, God moves to prove Himself. Patutunayan niya yun sa'yo kapag may inutos siya. Madalas namang pinapatunayan niya muna yun. Para maingganyo kang sumunod. Maingganyo tayong sumunod. Pinapatunayan niya yun. When we fully surrender to God, He will not hesitate to bless us. Hindi siya nag-hesitate. Matulin. Baka hindi na siya magsalita pa, basta pagpapalay ka dali niya kasi sumunod ka. Sumunod tayo. It is something to obey God, but it is a big thing to stay obedient. Isang bagay ang maging masunurin, pero mas malaking bagay ang manatili kang masunurin.